Dahil sa kasunduan lang naman ang dahilan kung bakit sila ikinasal ng asawa ni Lara, hindi naging maganda ang kanilang pagsasama. Babaero ito at walang pakialam sa kanya. Dahilan para magising siya sa katotohanan kahit anong gawin niya. Hindi niya kayang ayusin ang kanilang relasyon. Pasalamat na rin siya na hindi niya ibinigay ang kanyang sarili kahit ilang buwan na silang kasal. Ayaw niyang mahawak kay Calvin dahil kung sino-sino ang tinitikman nito. Nagising na lamang ang asawa niya na wala na ito sa tabi niya. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat sa paglisan niya. Dahil hindi satisfied si Lara na iniwan lang niya si Calvin. Nalaman kasi niya na kapatid pala niya ang kinakalantari nito kaya naman hindi niya ito mapapayagan. Ginamit niya ang kapatid ni Calvin upang maghiganti. Piliin kaya ni Lara ang tagumpay sa paghihiganting nais niya o pag-ibig ni Hendrik at tuluyang kalimutan ng plano? Ating alamin ang buong kwento. Talaga bang nais mo nang hiwalayan ng asawa mo? Masyado ang pag-aalala ni Manang Gloria kay Lara. Ito lang naman kasi ang napagkukwentuhan niya ng mga hinanaing niya sa kanyang ama at asawa. Si Calvin ang hindi maganda ang trato sa kanya, habang ang ama niya, grabe ang pamimilit sa kanya upang manatiling kasal sa malupit niyang asawa. Hindi na nga sila magkasundo eh. Hindi niya na kayang magtiis pa habang harap-harapan ng panluloko at pambabastos ni Calvin sa kanya na asawa nito. Hindi man lang siya nito magawang igalang dahil kahit pilit ang kasal, sagrado pa din yun at mag-asawa pa rin sila sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Bagay na hindi nirerespeto ni Calvin at mas pinapanigan ng baluktot na katwiran nito. Manang Gloria, sobra na po kasi. Nitong nakaraan lang sinaktan niya ako dahil lang pinagsabihan ko siya na magbigay ng kahihiyan sa akin. Binalandra ho niya ako sa pader. Ipinakita ni Lara ang pasa na kanyang natamo. Si Dad alam kong wala siyang pakailam at sasabihin na normal lang ito sa mag-asawa. Pero for me Manang, sobra na po yung pagbuhatan niya ako ng kamay. Hindi na po tama. Masyado nang nagiging marahas. Awang-awa si Manang Gloria sa kanya. Umalis ka na iha, sige na. Wala nang dahilan para magtiis ka sa piling ni Calvin. Isama mo na ako dahil hindi ako makakapayag na maiwan dito at masaksihan ang pagiging baboy niya. Galit na sabi ng matanda habang nanginginig ang mga kamay sa galit. Ewan ko ba naman sa ama mong yun? Nakapag-asawa lang ulit ginanito ka na. Isa pang bruhildang stepmother mo. Sobra na ang pagiging maluhot maarte. Paniguradong kung nabubuhay lamang ang ina mo, hindi iyon papayag na sa kasal na pinilit ng ama mo. Gusto niya magdesisyon ka para sa sarili mo at maging malaya ka. Don't worry Manang Gloria, hindi kita iiwan dito kay Calvin. Gusto ko lang talagang alamin muna kung sino yung bagong kinakalantari niya. Iba kasi ang kilos niya ngayon eh. Palagi siyang umalis at itinatago niya na sa akin. Dati kasi ay bulgar siya, pero nitong mga nakaraan, para bang ilag na ilag siya. Wala ka naman mapapala kahit malaman mo. Babaero na talaga ang asawa mo, Lara. Sabihan mo lamang ako kapag handa ka nang umalis iha at palagi akong handa. Napabuntong hininga ang matanda bago nagpaalam na muna sa kanya na mag-aasikaso muna para sa pananghalian. Tanghali na, wala pa si Calvin sa bahay. Paniguradong magdamag na naman sa club ang gago niyang asawa. Napailing na lamang si Lara bago tinignan ng inbox ng message niya kung may text na ba mula sa sekretarya. May kumpanya si Lara dahil sa negosyo niyang jewelry at kilala na ang pangalan na ginawa niya. Sikat ang shop niya dahil maging mga artista sa kanya kumukuha ng mga alahas. Wala pa siyang branch sa ibang bansa ngunit balak na niya. Kailangan nga lang niyang pag-isipang mabuti. Sa ngayon, sa Pinas lang muna ang nararating ng brand niya. Ngunit may mga bumibili na sa kanyang brand name dahilan para mas makilala na ito. Sariling sikap ni Lara upang mapalago ito. Kundi lang niya nirerespeto ang kanyang ama. Matagal niya na itong sinuway. Inakala niyang magiging maayos ang kalagayan niya kay Calvin dahil totoong mayaman ito't nakatulong sa kanyang negosyo. Ngunit impyerno pala ang kapalit nito. Ngayon ay buo na ang desisyon ni Lara. Hindi siya tanga. Ayaw lang niyang ma-disappoint ang ama niya kaya hanggat maaari sana, ayusin nila ang kanilang pagsasama. Ngunit si Calvin mismo ang nag-set ng boundaries nila. Ilang buwan pa lang sila simula nang ikasali palagi itong wala. Isa na rin siguro sa dahilan ng pananakit ni Calvin ay ang hindi niya pagbibigay ng kanyang sarili.
Bakit naman kasi niya ibibigay ang sarili niya sa taong kung sino-sino ang ginagamit? Ayaw niyang mahawaan ng sakit kapag dinapuan ito. Isang kondisyon ang ibinibigay niya kay Calvin. Makukuha lang siya nito kapag tumigil na ito sa pagtikim sa iba't ibang babae. Bagay na pinagtalunan nila ng matindi. Nauna siyang nakatikim ng kamao ni Calvin. Where's the food? Bigla na lang bumalik ang diwa niya nang biglang magsalita si Calvin na nakauwi na pala. Nasa kusina. Mahinahon niyang sagot. Bakit ngayon ka lang? Magdamag kang wala. Inuumpisahan mo ba ako? Don't you dare. Baka hindi kita matansya at mabugbog lang kita. Banta nito habang duro siya ng lalaki. Tinatanong lang naman kita para alam ko. Bakit ba wala akong karapatan na malaman? Ano na lang sasabihin ko sa daddy ko kapag tinanong kanya sa akin? Sasabihin ko ba na lagi mo na lang akong iniiwan at binubugbog? What if one day makita ka niya? Tapos itanong niya sa akin. Sa tingin mo anong sasabihin ko? Bakit magsusumbong ka? Binabantaan kita. Mamamatay ka oras na ilaglag mo ko, Lara. Hindi naman ako magiging malala kung ibinibigay mo yung pangangailangan ko bilang lalaki. Maarte ka kasi at pakipot. Nalawayan ka na rin naman ng iba't ibang lalaki for sure. Lihim siyang natawa dahil wala talaga itong alam sa kanya. Paniwalaan mo ang gusto mo. Itatanong mo kung bakit maarte ako? Malamang, ayokong mahawa ng disease mo once na tamaan ka dahil kung sino-sino ang ginagalaw mo. Matapang na sagot niya. Hinawakan siya nito sa panga. Punong-puno na ako sa'yo, buwisit ka. Minura siya nito ng malutong. Si Manang ay agad na umawat kay Calvin. Hindi mo dapat sinasaktan ng alaga ko. Isa ka pang leching matanda ka. Itinulak ito ni Calvin. No, don't you dare hurt Manang Gloria. Hinarangan ni Lara ang matanda upang hindi na ito masaktan ni Calvin. Bakit ba kasi ikaw ang ipinakasal sa akin? Bakit hindi na lang ang kapatid mo? Mas better siya kumpara sa'yo. Nanlaki ang mata ni Lara. You mean? Nahirapan siyang magsalita. Oo, siya ang bago ko. At hindi ito basta flirt lang. We love each other, Lara. Mabilis na umagos sa mga luhang pinipigilan ni Lara dahil sa kanyang nalaman. Paano itong natiis ng kapatid niya? Napatulan ng asawa niya habang alam nito kung ano ang mga pagdurusang sinasapit niya. Ito na nga lang ang tangi niyang kakampi. Ngunit akala lang pala ito ni Lara. Dahil masahol pa sa demonyo ang kapatid niya. Tinraidor siya nito at pinatulan ng kanyang asawa. Hinding-hindi niya mapapatawad ang dalawa. Lalo na ang kapatid niyang si Lucy na siya pa namang tanging pinagkakatiwalaan niya. Tahan na, Lara. Hindi maaaring palagi kang ganito. Palagi kang umiiyak. Maraming oportunidad sa'yo kapag nakalaya ka na sa walang kwentang asawa mo. Pinapalakas ni Manang Gloria ang loob niya. Bumangon ka at durugin mo sila. Hindi ako makapaniwala na pati si Lucy magiging kalaban mo. Nakakalungkot. Mas pinili niyang sirain ang pagiging magkapatid ninyo at patulan ng asawa mong si Calvin. Maging ako hindi ko siya mapapatawad sa ginawa nila sa'yo. Ginawa ka nilang katawa-tawa. Manang, wala na akong lakas para lumaban. Pakiramdam ko wala na akong kakampi. Kasi kahit si Daddy hindi ko maaasahan. Si Lucy naman na nag-iisang kinakapitan ko, inahas din ako. Hindi ko mahal si Calvin. Pero masakit malaman na siya pala ang ahas na lumilingkis dito. Manang, ikaw na lang ang nag-iisang gumagabay sa akin. Iwanan mo na lang din ako kasi mapapagod ka lang. Malas ang buhay ko tayo kung madamay ka pa. Itinaboy ni Lara ang matanda. Lara, ano ka ba naman? Galit na si Manang sa kanya. Hindi kita iiwan. Matibay ang pangako namin ng ina mo sa isa't isa. Ikalawang ina mo na ako kaya dito lang ako. Sasama ko sa iyo sa magiging laban mo. May awa ang Diyos. Hindi palaging ganito ang sitwasyon. Nandito ko't may kakampi ka pa. Niyakap siya ng matanda. Umalis na tayo. Bahala na kung saan dali ng gagawin nating ito pero aalis na tayo sa impyernong buhay mo dito. Sige na, mag-impake ka na. Alam mong kaya mong mabuhay ng walang tulong ng kahit na sino. Dahil ikaw ang boss, Lara. Nakalimutan mo na ba ang yaman mo at ang impluensya mo? Si Lucy siya ang talunan kasi wala siyang alam sa buhay. Umaasa lang siya sa pera ng ama mo habang ikaw, Lara, matatag kang babae. Nadadala mo ang sarili mo. Alam kong masakit na malamang si Lucy ang kinakalantari ni Calvin.
Ngunit hindi ba't nakakatuwa na makakalaya ka na? Hindi mo kailangan magtiis na ayusin ang pagsasama ninyo. Hindi ka na mapapako sa demonyong iyon. Sa mga sinabi ni Manang Gloria, lumakas ang loob ni Lara. Tama naman ito. Bakit nga ba siya magmumukmuk ng husto? Dapat nga maging masaya siya dahil may dahilan na siya para tuluyang umalis sa lecheng pagsasama nila ni Calvin. Ngunit may oras din na makakaganti siya sa ginawa ng dalawa. Sa ngayon, kailangan muna niyang maging malakas at panindigan ang kanyang desisyon. Umalis sila ni Manang. Sa bahay na lihim niyang nabili, noong dalaga pa siya ay dito sila tumuloy. Isang araw lang, abogado naman na niya ang kinausap niya at pinagalaw upang ipaalam sa asawa niyang inihahanda na niya ang divorce nilang dalawa. At wala na itong kailangang gastusin dahil sagot niya lahat. "Ma'am, may tawag po mula sa daddy mo." Nahihiya pa ang sekretarya na sabihin ito sa kanya. Marami kasi siyang inaasikaso. "Sige, salamat." Wika niya bago kinuha ang telepono na ikinonekta ng sekretarya niya sa kanyang linya. "Why?" Walang emosyong bungad niya. "Ano itong nalaman ko sa abogado mo na nakikipag-divorce ka na sa asawa mo?" Galit na sigaw ng kanyang daddy. "Lintik ka, Lara. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Ayusin mo ito at umuwi ka na sa inyo." "And why would I do that? Sinasaktan ako ng hayop na yun. Pasalamat siya't hindi ako nagdemanda pa tungkol sa pananakit niya." "Wala na akong balak na sundin ka, daddy. Bahala ka nang ma-disappoint pero wala na akong magagawa. Ito ang desisyon ko't wala ka na magagawa dito. Hindi pa ako tapos, dad. May mga tao pa akong babalikan na mas makakapagbigay ng problema sa pamilya natin. Itakwil mo ko, I don't care. And I don't need your help dahil alam mong successful na ako without you. Pakisabi kay Lucy na kinakamusta ko siya." Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Lara, sinisira mo ang buhay mo. Itinutuwid lang." Pinutol niya ang sinasabi ng kanyang ama. "Hindi masisira ang buhay ko kung hindi mo ko dinikitan. Ngayon hindi mo na magagawa yun, daddy. Dahil tapos na ako sa pagiging mabuting anak sa'yo na palaging nakasunod sa anumang gusto mo. Maging masaya ka na lang sa bago mong asawa. Sana lang hindi maubos ang perang pinaghirapan ninyo ni Mami dahil sa asawa mong gastador at maluho. Isama mo na nga pala yung asa mong anak na si Lucy. Magsama-sama kayong lahat." Ibinaba na ni Lara ang tawag. Malalim siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob pero nagawa niya. Nagawa niyang sabihin ang nararamdaman niya sa kanyang daddy. Habang ang asawa naman niya ay hindi na makakapasok pa sa kumpanya niya dahil ibinili niya na ito sa mga guard na wag nilang patatapakin si Calvin sa kumpanya. Sa ngayon, nag-iisip pa ng magandang plano si Lara para makaganti. "Bro, nakauwi ka na pala, hindi mo man lang sinabi." Nakangiti pa si Calvin nang salubungin siya nito. Mukhang galing ito sa kumpanya ni Lara at bigong makapasok. Alam ni Hendrik ang nangyayari. Hindi porkit nasa abroad siya, bulag na siya sa nangyayari sa kapatid niya at sa asawa nitong si Lara. May mata si Hendrik lalo na't pinasusubaybayan niya ang asawa ni Calvin na lihim niyang minamahal. Umuwi siya nang malamang umalis na ito at nakikipag-divorce sa kapatid niya. Ngayon ay may karapatan na siyang manghimasok dahil malabo na ang dalawa. Maaari niya nang bugbugin si Calvin na matagal niya nang pinipigilan dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Lara. Imbis na ngiti, malakas na suntok ang tinamo nito sa kanya. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa pasaan na rin ito gaya ng ginagawa nito kay Lara. "Ang tagal kong hinintay ang oras na magagawa ko to sa iyo, Calvin." Ang kapatid naman niya ay takang-taka. Mas matanda siya dito kaya takot ito sa kanya. "Bakit ba?" "Malalaman mo din soon kapag kumilos na talaga ako." Ito lamang ang binitiwan niyang salita bago umalis na. "Sir, nasa bagong bahay na po si Ma'am Lara. Ito po ang address." Inilapag ng tauhan ni Hendrik ang mga litrato ni Lara at sa likod nito ang bago nitong tinitirhan, kasama ang matandang si Manang Gloria na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. "Sige, aalis muna ako. Ayoko may papasok sa bakuran ko na hindi ko sinasabi sa'yo. Lalo na si Calvin. Hindi siya maaaring tumuntong sa lugar ko." Bilin niya bago lumabas na, dala ang susi ng kotse. Dumiretso siya sa bahay ni Lara. Si Manang Gloria pa ngang nagbukas ng pinto sa kanya at labis ang saya nito nang siya ay makilala. "Hendrik, kailan ka pa umuwi ha?
Nakakatuwa naman na kami agad ng alaga ko ang binisita mo. Bahagya siyang umiti. Sinuri niya ang bahay at nahagip ng mata niya si Lara na nakatingin din pala sa kanya. Bakit nandito ka? Si Calvin ba nagsumbong sa'yo? Wala akong pakailam kahit kampihan mo siya. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Hindi mo mababago ang isip ko. Kahit pa mauto mo si Manang at pakiusapan ako. Napangiti siya. Yan nga ang gusto kong marinig mula sa'yo, Lara. Tama lang ang naging desisyon mo at umalis ka na't hiniwalayan si Calvin. Hindi tama ang trato niya sa'yo at alam ko yon kahit nasa ibang bansa ako. Hindi ako bulag. Nalaman mo na palang si Lucy ang kinakalantari niya ngayon. Paano nang gagawin mo sa kanila? Handa akong tulungan ka. Sinabi ko naman sa'yo, Iha, na si Hendrik sa atin siya kampi. Hindi siya gaya ni Calvin na ubod ng sama. Iba si Hendrik. Mas maayos siya kumpara sa gago na iyon. Iwan ko kasi kung bakit hindi na lang si Hendrik ang ipinakasal sa'yo. Paniguradong nasa mabuting kalagayan ka't hindi ganito. Naiiling pa si Manang Gloria. Si Lara naman ay napaiwas. Si Manang talaga kung ano-anong iniisip. Napailing pa ito bago napabuntong hininga. Pasensya na, pinagkamalan pa kita. Naiinis kasi ako sa kanilang lahat. Sa ngayon iniisip ko pa yung magiging hakbang ko habang inaayos niya yung divorce namin ni Calvin. Saad niya na tinanguan ito. Paano pala kapag nalaman to ng pamilya mo? Magagalit sa iyo ang mga iyon. Hendrik, hindi mo na kailangan makisali sa problema ko. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa ginagawa mo. Nakita ko sa news na feature ka sa isang magazine dahil sa magandang negosyo mo abroad. Sa'yo din, congrats. Tipid niyang Saad. Coffee, you want? Yeah, sagot niya bago sinundan si Lara sa kusina. Si Manang naman ay nakangiti lang sa kanya at kinindatan pa siya nito. Alam kasi ni Manang na may lihim siyang pagtingin kay Lara. Ngunit nakiusap siyang hindi ito sabihin at ito rin ang mata niya sa nangyayari bukod sa kanyang mga tauhan. Ito kasi ang malapit kay Lara na talaga namang nakukuhanan niya ng impormasyon. So, how's your life there? Si Lara na ang bumasag sa katahimikan. Peaceful. Tipid niyang sagot bago sumimsim sa tasa ng kaping si Lara ang nagtimpla. Bakit umuwi ka kung peaceful pala dun? Para tulungan ka. Umuwi ako agad nung nalaman kong iniwan mo na si Calvin. Naisip kong mas magiging successful ang plano mo kapag tinulungan kita. Inirapan siya nito na tila ba nayabangan sa kanya. Confident ka talaga na papayagan kitang sumali? Nakangisi si Lara. Peaceful na ang buhay mo doon. Mas gusto kong bumalik ka na at ituloy ang buhay mo. Magulo ang pamilya mo at ang pamilya ko. Madadamay ka lang sa laban na uumpisahan ko. Sasamahan kita sa laban mo. Hindi na ako mananahimik at panonoorin ka lang, Lara. Seryoso si Hendrik habang nakatitig sa kanya. Isang ideya tuloy ang pumasok bigla sa isipan niya na makakapagpagulat sa lahat kapag ginawa niya. Ito ay ang gamitin si Hendrik bilang revenge sa dalawa. Gusto mo ba talagang tumulong? Seryosong tanong niya. Uuwi ba ako taharap sa'yo kung hindi? Tanong din ito, bagay na ikinangiti niya. Sige, kung payag kang gamitin kita, magiging maayos ang planong ito. Ginagago nila ako. Ibabalik ko yung ginagawa nila sa akin. Since dating naman na ang dalawa, bakit hindi natin gayahin ang ginagawa nila? Ipapakita ko sa kanila na hindi nila ako matatalo at lalagpasan ko yung panggagago ni Calvin sa akin sa pamamagitan mo. Paniguradong uusok ang ilong niya. Kapag nakita ko na silang nagdurusa, tsaka lang ako matatahimik. Ano naman ang nais mong gagawin ko, Lara? Ito lamang ang sagot ni Hendrik. Sabado, bandang tanghali, tinawagan niya ang kapatid niyang si Lucy upang ito ay kausapin. Baka sa boses nito ang galit ng sumagot at pumayag naman sa kanyang nais. Dumiretso siya sa isang restaurant na napag-usapan matapos ang kanyang meeting. Natanaw na agad niya si Lucy. Todo postura ito kaya naman napangisi siya. Hindi na siya umupo dahilan para tumayo din ito. Siguro naman aware ka na alam ko yung kalandian mo. Ito ang una niyang tanong. Sige, sabihin na nating malandi ako. Pero ano bang tawag sa'yo? Impokrita ka kasi. Hindi mo maibigay sa asawa mo ang bagay na obligasyon mo sa kanya. Tumaas ka agad ang boses ni Lucy. Napatingin ang mga tao sa kanila. Ganyan ka talaga, no? So unprofessional, Lucy.
Sayang ang degree na hawak mo kung ganito ka agad umasal. Sayang ang pagiging expensive ng lugar na to kapag nababahira ng ugaling squatter. Bagay ka sa gubat, bagay ka rin sa squatter areas, at mas lalong bagay ka sa kapwa mo hayop gaya ni Calvin. Ahas ka, siya naman parang asong kastang-kasta. Kasi tignan mo kahit sino pinapatos. Example, ikaw. Mapanginsultong tinignan niya si Lucy mula ulo hanggang paa. Kahit nga yata posting may damit papatol siya. No, mali ka. Nagawa ko siyang mabago kasi mahal niya ako, Lara. Maganda ka nga, wala namang humuhubad sa panty mo gabi-gabi. Malungkot ang buhay mo. Talaga ba? Coming from you? Malamang gabi-gabi may huhubad sa panty mo kasi malandi ka. Tapos kung sino-sino pa. Hindi ba't nakakahiya yun? Good choice na hindi ko ibinigay ang sarili ko sa kanya. Kasi nakakasuka na malawayan niya ako. So ingat ka. And also magpa-check up ka na regularly. Baka kasi magulat ka na lang na may disease ka na. Inambahan siya ni Lucy na agad naman niyang sinalag. Ito ang sinampal niya ngunit with class pa rin naman dahil ayaw niyang maging cheap. Matapos itong sampalin, naglabas siya ng alcohol upang mawala ang mga germs na kumapit sa kanya galing kay Lucy. Mahirap na, baka mahawa pa ako. Wika niya bago ito tinalikuran at dire-diretsyong lumabas sa restaurant. Galit na galit si Lucy nang sumugod siya sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na ininsulto lamang siya ng kanyang ate sa harap ng maraming tao. Hindi man lang nito kinonsidera na magkapatid pa rin sila kahit anong nagawa niya sa kapatid. Bakit, Dad? Kasalanan naman niya. Kasalanan niya na walang gana sa kanya si Calvin. Hindi namang pwedeng ako lang ang maipit dito, no? Hindi niya ginagampanan ng pagiging asawa niya. Tapos nung naibigay ko yun kay Calvin, sa akin pa nagagalit ang lahat. Even his parents galit sa akin. Gosh, I'm so frustrated. Kasalanan mo pa rin dahil pumatol ka sa may asawang tao. At asawa pa ng kapatid mo. Hindi mo man lang ba naisip na irespeto ang ate mo? Lucy, kapatid mo siya. Natural, magagalit at masasaktan siya. Knowing na ikaw ang babaeng kinakalantari ni Calvin. Isa kang malaking kahihiyan sa pamilya natin. Nakakahiya ang ginawa mo. Nakakahiya kayo ni Calvin. Galit ang kanyang ama. Honey, wag mo naman ganyanin ang anak mo. Hindi naman nila kasalanan na sila ang mag-click na dalawa. Eto naman kasing panganay mo'y masyadong ma-pride. Hindi naman talaga magloloko ang asawa niya kung naibibigay niya ang nais nito. Itigil mo na ang mga sermon kay Lucy. Si Lara ang may kasalanan ng lahat. Pakiusapan na lang natin ang magulang ni Calvin na ipaliwanag ang nangyari. Napangisi si Lucy dahil sa panunulsol ng kanilang stepmother. Hindi ito kasundo ni Lara, ngunit siya, kasundong-kasundo ito. Same vibe sila at parehas ang mindset. Pasalamat na lang talaga siya at may kampi pa sa kanya. Pasalamat ka at napipigilan ako ng tita mo. Hindi ko pa rin gusto ang ginawa mong pang-aahas sa asawa ng kapatid mo. Sila ang pinagkasundo namin. Sa ngayon wala kang sasabihin at lalayuan mo si Calvin hanggat inaayos namin ang lahat. Sabihin na nating may mali ang ate mo. Pero asawa niya pa rin si Calvin at kasal sila. Naiintindihan mo ba? Nakasimangot si Lucy. Dad, bakit naman ako iiwas sa BF ko? Ano? BF mo na si Calvin? He's married. Are you out of your mind? Hindi porket paborito kitang anak, pababayaan na kitang gumanyan. Alam mong hindi magugustuhan ng ina mo ang mga ginagawa mo sa kapatid mo. Palibhasa, siya ang paborito ni Mami. Kaya mo nasasabi yan. I don't care kung matanda siya sa akin. Basta hindi ko iiwasan ng BF ko. Magdi-divorce naman na sila, so bakit ako mahihiya? It means magiging legal na kami ni Calvin. And soon ako na ang pakakasalan niya. Parehas silang napangiti ng tita Daya niya. Samantala si Lara naman, abala sa pagtulong kay Manang Gloria para sa kanilang dinner. Kamusta naman ang pag-uusap ninyong magkapatid? Hindi na ba talaga naayos, Iha? Curious na tanong nito. Napabuntong hininga muna si Lara bago sumagot. Siya naman po ang ayaw ibaba ang pride niya at aminin ang kasalanan nila. O pagsisihan man lang sana. Hindi na kami aabot sa punto na magpapalitan kami ng insulto kung alam niya na mali ang ginawa niyang pagpatol sa may asawang tao. Sa asawa ko, Manang, hindi ako cheap na babae. May paninindigan ako kahit nakasunduan lang ang lahat.
Wala akong ipinakitang masama kay Calvin. Hindi ako nag-entertain ng iba cause I was faithful to him, Manang. Umaasa ako na baka pagdating ng panahon, may pag-asa na panain ni Cupido yung mga puso namin. But I was wrong. Sinayang ko lang yung oras ko sa taong yun. Siya rin naman ang dahilan kung bakit hindi ko maibigay ang gusto niya. Alam ko, Iha. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga iyan sa akin. Dahil buhay na saksi ako kung paano mo siya kumbinsihin na maging maayos kayo. At tumigil na siya sa kalokohan niya. Hindi nila alam ang sinapit mo sa ilang buwang pagsasama ninyo sa iisang bubong, Iha. Bulag sila sa sinapit mo. Hayaan mo't may karma rin silang lahat. At sana, Iha, sana magtagumpay ka sa gusto mo. Maiparamdam mo man lang sa kanila ang sakit na nararamdaman mo. Napangiti siya. Pinipigilan ni Lara ang luha niya dahil ayaw niyang ipakita kay Manang Gloria na sobrang hinang-hina na siya ngayon. Si Manang at si Hendrik lang naman kasi ang nasa side niya. Ang ama nila at ang asawa nitong si Dea, paniguradong sa kapatid niya agad ang kampi. Palibhasa hindi kasi siya tulad ni Lucy. Para sa kanya, ang yumaon niyang ina ang tanging inang ituturing niya hanggang sa kamatayan. Bagay na ikinagagalit ng stepmother niya, hindi man ito sabihin. Hendrik, kanina ka pa ba? Bumalik ang diwa ni Lara sa realidad nang biglang bumaling si Manang sa likod nila. Nakatayo pala si Hendrik, mukhang nakikinig lang sa kanila. Nakaramdam tuloy siya ng hiya at agad na umayos ng tayo. Dito ka na mag-dinner, saad niya upang maiba ang usapan. Oo nga, iho, marami ako niluto. Sabayan mo na kami kung wala ka namang gagawin. Sigunda ni Manang Gloria. May dala rin akong apple pie. Wika nito bago inabot sa kanya ang nakalagay sa paper bag. Biglang nawala ang inis ni Lara at napalitan ng saya kasi paborito talaga niya ang apple pie. Ngayon na lang ulit ako makakatikim nito. Manghang-mangha si Lara. Natawa si Manang. Sus, Hendrik, alam mo bang yan ang paborito nitong alaga ko? Wala na siyang oras para sa mga gusto niya. Kaya ayan, nakakalimutan na ang sarili at ang mga gusto niya. Salamat, iho. Natutuwang sabi pa ni Manang habang pinagmamasdan siyang tuwang-tuwa sa dala ni Hendrik. Para sa'yo talaga pala yan. Wika nito bago na upo. Hindi pa man niya nabubuksan ng apple pie, biglang may tumawag sa kanya na agad naman niyang sinagot. Nakita niyang si Lucy ang tumatawag. Buwisit ka, Lara. What did you do to my boyfriend? Napakunot ang noo niya. Wala naman kasi siyang alam at mas lalong wala na siyang balita pa kay Calvin simula nang umalis siya. Ano bang sinasabi mo? Natigilan siya nang agawin ni Hendrik ang cellphone. Stop calling my girlfriend. Mariin itong wika. Hindi siya ang nanakit kay Calvin kundi ako. Dapat lang sa kanyang mabugbog. Kulang pa nga yun eh. Yaan mo't dadagdagan ko kapag nagkita ulit kami. Napatulala si Lara at Manang Gloria kay Hendrik. Hindi sila makapaniwala na si Hendrik pala ang nambugbog dito. Binugbog mo pala si Calvin? Hindi makapaniwalang tanong ni Lara. Dapat lang naman ang bagay na iyon kay Calvin kasi masyado na siya. Tsaka sinaktan ka din naman niya, diba? Sabat ni Manang Gloria. Manang, wala naman akong pakailam kung mabugbog ang gago na yun. Hindi lang ako makapaniwala na si Hendrik ang bumugbog. Hindi ba magagalit ang magulang mo? Ngayong nasabi mo na kay Lucy na GF mo ko, tiyak nakakalat na ito. Handa ka na ba, Hendrik? Ikaw ba, Lara? Ikaw ba handa na sa laban mo? Balik na tanong nito sa kanya. Para sa katarungan na gusto ko, oo, Hendrik. Handang-handa na akong ibalik ang sakit na naranasan ko. Mas matinding sakit ang ipaparanas ko. Matapang niyang sagot. Napangiti ito sa kanya bago inabot ang cellphone. Don't answer them. Paniguradong bubulagain kanila. Bilin pa nito na sinunod naman niya. Siya na mismo ang nag-off ng kanyang cellphone habang si Manang Gloria natutuwang itinuloy nito ang niluluto. Matapos ang dinner ni Hendrik sa bahay ni Lara ay nagpaalam na siya. Nakasilent lang ang phone niya kanina pa pero alam niyang tumatawag na ang kanyang ama't ina. Dumiretso siya sa bahay ng kanilang magulang. Dinatnan pa nga niya si Calvin na tila ba grabe ang paawa effect sa kanilang mga magulang. Hendrik, kanina pa kita tinatawagan. Ano bang ginagawa mo ha? Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Ang ama agad niya ang bumungad sa kanya upang magsermon. Bagay lang sa kanyang ginawa ko. Sa totoo nga kulang pa yan.
Alam mo ang sinasabi ko, Calvin. Bakit? Hindi ba ninyo alam na grabe ang pananakit niya kay Lara? Isang gago ang pinalaki nyo. Nanlaki ang mata nito at agad na dumipensa. No, that's not true, Dad. Ma'am, it's not true. Baling pa nito sa kanilang ina. Hindi ko sinaktan si Lara. Oo, nang babae ako at pinatulan ko si Lucy. Pero hindi ang... Pinutol niya ito at tinitigan ng masama. Gusto niya itong sapakin sa mga oras na to. Dahil imbis na humingi ng dispensa, mas pinili nitong iligtas ang sarili. Dapat lang sa'yo na iwan ka ni Lara. Wala ka nang pakialam kung mag-date man kami. At kung mabilis man niyang tinapon ng walang kwentang relasyon ninyo. Bakit? Nasasaktan ka na malamang pinatulan ko ang ex mo? Natapakan ba niya ang ego mo kasi akala mo maghahabol siya sa'yo? Napangisi si Hendrik. Sinayang mo ang chance mo, Calvin. And now she's mine. Hindi mo na siya mahahawakan pang muli sa leeg. Buwisit ka. Ma'am, Dad, siya ba talaga ang kakampihan niyo? Iniiputan ako ni Lara sa ulo at ang masaklap, si Hendrik pa ang kinalantari niya. Sa tingin mo ito-tolerate ka namin, Calvin? Napakasama mo sa asawa mo. Dapat lang naiwan ka niya. Pinili mo si Lucy. Pwes sa kanya ka na humingi ng mana ngayon. Dahil simula sa araw na to, wala ka nang puwang sa mga ari-arian namin ng ina mo. Galit na saad ng kanilang ama. Ma'am! I'm sorry, but not now, Calvin. Masyadong malaki ang ulo mo, umalis ka na, nakakahiya ka. So ano, pinagtulungan ninyo ko? Paano naman siya na sinalakay si Lara? We're still married. Nakarating na sa amin na inaayos na ng abogado ni Lara ang divorce nyo. Labas na kami kung mag-aasawa siyang muli o kung si Hendrik man yun. Wala siyang pinakitang masama sa amin para magalit kami. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kanya sinukuan. Hindi ako makakapayag. Hindi ako makakapayag na si Hendrik ang magiging nobyo o asawa niya. That's not fair. Matatahimik lang ako kung ibang lalaki yung ipapalit niya. Pero si Hendrik, it's a no. Sa tingin mo ba, fair din ang ginawa ninyo sa kanya? Tanong ni Hendrik, don't you dare hurt her again. Mas malala ang aabutin mo sa akin kahit magkapatid tayo, Calvin. Hindi ako magdadalawang isip na ilibing ka sa lupa ng buhay. Oras na kantiin mo ulit si Lara. Banta niya sa kapatid bago iniwan na ang mga ito. Bakit parang blooming ka po, Ma'am Lara? Tanong ng sekretarya niya nang mapansin siya nitong nakangiti habang nakatitig sa laptop. Nag-open kasi siya ng messenger sa laptop at ang mga chat agad ni Calvin ang bumungad. Gusto nitong makipagkita sa kanya. Wala lang to. Paki-cancel muna ang meeting ko ngayong araw, may pupuntahan lang ako. Bilin pa niya bago lumabas sa opisina. Sinipot niya si Calvin. Mukhang miserable agad ang buhay nito sa ilang araw pa lang na pag-anunsyo nila ni Hendrik na dating na sila. Nakakatawa nga naman ang mga taong to. What do you want? Nakataas ang kilay na tanong niya. Make it fast, marami pa akong trabaho. Layuan mo si Hendrik, malandi ka. Dahil lang pala dyan, sana hindi na ako pumunta. Pulang saysay pala to eh. Tumayo na siya at balak nang umalis. Please, nagsusumamo ito. Natawa siya bago muling naupo. Well, bakit ko naman susundin ang gusto mo, Calvin? Dahil hindi magandang malaman ng ibang tao na parang exchange gift lang ang naganap. Nakakahiya yun, di ba? Calvin, inisip mo ba yan nung patulan mo at magpalandi ka sa kapatid kong si Lucy? That's not fair. Hindi ako palaging mabait, Calvin, na nauubos din ang pasensya ko tulad ngayon. Sagad na ang galit ko sa'yo. Isama mo na ang malanding si Lucy. Ano bang gusto mo? Magdusa rin kayong dalawa. Simpleng sagot niya bago ito kinindatan. I need to go. May date pa kami ng kapatid mo eh. Punyeta ka, gumaganti ka lang. Pati si Hendrik dinadamay mo pang babae ka. Malutong siya nitong minura. Buwisit ka rin. Ibinalik niya ang mura ni Calvin na may kasamang sampal. Imbis na humingi ka ng tawad sa harapan ko, pinalala mo lang din ang galit ko kagaya ni Lucy. Mauubos ang lahat sa inyong dalawa, tandaan mo yan, Calvin. Ngunit bago siya umalis, ay bumulong pa siya kay Calvin. Malas mo. Kapatid mo pa yung unang nakalaway sa akin na hindi mo nagawa kahit kasal tayo. Ito ang sinabi niya upang mas matapakan niya ang ego nito. Wala naman talaga silang date ni Hendrik. Hindi nga nila ito ginagawa dahil fake lang naman ang relasyon na pinalaganap nila. Ngunit nagulat siya
nang madatnan niya ito sa kanyang bahay. Bumisita na naman ito. Napapadalas na yata. Napangiti siya nang sulyapan siya ni Manang Gloria. Good afternoon po, Manang. Tumango naman siya kay Hendrik nang magtama ang mata nila. Ang aga mo yata, tanong pa ni Manang. Alam naman kasi talaga nito ang uwi niya. Nag-cancel ako ng meeting. Nakipagkita kasi si Calvin kaninang lunch. Sagot niya upang malaman na rin ni Hendrik na nakipagkita siya sa kapatid nito. Oh, bakit naman daw nakipagkita? Ginulo ka na naman ba? Yap, pero nakikiusap na layuan ko daw ang kapatid niya. Paniwalang paniwala na si Gago. Sinabi kong hindi ko gagawin kaya nagalit siya. Pero nahandle ko naman at sa tingin ko, hindi siya makakatulog ng maayos sa sinabi ko. Natatawang kumuha siya ng juice sa ref at uminom nun. Ano bang sinabi mo? Bakit hindi siya makakatulog ng maayos ngayong gabi? Tanong pa ni Manang na talagang curious. Nasa mid naman siya dahil naalala niya ang sinabi. Napasulyap siya kay Hendrik at nakaramdam ng hiya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya sa mga ito ang sinabi kay Calvin. Iha, ayos ka lang? Malala ba ang sinabi mo kay Calvin at ganyan ang itsura mo? Takang tanong ni Manang. Sinabi ko lang naman ho yun para mas matapakan ko yung ego niya. Pero hindi naman po totoo. Hindi naman kasi kami magkasintahan talaga ni Hendrik. Sa tingin niya, gets na ni Manang ang ibig niyang sabihin kaya naman napahalakhak ito. Habang si Hendrik, walang ideya sa tinutukoy niya kaya kunot ang noon ito. Sige ho, pasok na muna ako sa kwarto. Paalam niya upang mawala ang nararamdaman niyang hiya at hindi na mahalata pa ni Hendrik. Ayaw naman niyang isipin ito na gusto rin niya ang sinabi niya kay Calvin. Binata si Hendrik, nakakahiya naman na sa kanya pagaling ang mga salitang yun. Ano bang tinutukoy ni Lara at namumula siya sa hiya? Walang ideya si Hendrik sa usapan ng dalawa. Wala naman tsaka hindi naman totoo iyon. Mas mabuting hindi mo na malaman kasi mahihiya lamang iyon. Ngunit curious na si Hendrik, nais niya nang malaman ang tinutukoy ng dalawa at hindi siya matatahimik. Manang Gloria, baka ako ang hindi makatulog ng mabuti kapag hindi ko nalaman ang usapan na iyan. Naiiling niyang sabi. Sa tingin ko, sinabi niya kay Calvin na ikaw ang makakakuha sa kanya bilang insulto sa kapatid mo. Napatakip ito sa bibig habang kinikilig. Bahagi kayo ng alaga ko. Sayang lang at hindi na lang ikaw ang ipinagkasundo. Gusto pa naman kita para sa kanya. Bakit hindi ka nalang umamin? Malay mo naman, mahulog siya sa'yo. Manang, hindi ngayon ang tamang oras para sa nararamdaman ko sa kanya. Mas priority niya sa ngayon ang revenge niya kay Calvin at Lucy at susuportahan ko siya hanggang sa tumigil na siya. Tapos tsaka ako aamin na matagal ko na siyang lihim na minamahal. Paliwanag niya kay Manang. Suportado kita, iho. Hayaan mo't ilalakad kita sa kanya ng dahan-dahan. Napangiti siya ng bahagya. Bandang 7:00 ay inaya niya na si Lara na bumaba na upang mag-dinner. Baka naiistorbo ka na namin ni Manang. Basag ni Lara sa katahimikang bumabalot sa harap ng hapagkainan. Namumonitor ko naman ang business online so less hassle na rin. Ikaw ba, kamusta sa trabaho? Maayos ang trabaho. Kamusta ang magulang mo? Maayos naman. Hindi ba sila galit sa akin? Bakit naman sila magagalit? Sinabi nilang mabuti kang tao at wala kang pinakita sa kanilang masama. Naiintindihan nila kung bakit kinailangan mong iwan si Calvin. So don't worry. Hay, buti pa sila no? Marunong silang umunawa at hindi rin sila nagtotolerate ng mali. While my dad, ako ang sinisisi niya sa mga nangyari. Si Lucy ang dinedepensahan niya until now. You don't need them, successful ka na. Mas malaki pa nga yung income mo compared to them. Hindi sila kawalan sa buhay mo, Lara. Walang binatbat sa'yo si Lucy. Pasensya na kung nagagamit kita sa mga plano ko At salamat kasi hinayaan mo kung gamitin kita. Salamat din sa tulong mo. Makakabawi din ako once na matapos na ang sinimulan kong laban. Konti na lang talaga, maniniwala na ako. Kundi ko lang alam na peke lang ang relasyon na to, naku, naniwala na ako. Natatawang sabat ni Manang sa gitna ng kanilang usapan. Manang talaga pala biro. Naiiling na sabi na lamang ni Lara. Aalis na ako, Lara, bukas na lang ulit. May patanong pa ito at tila hindi ba sigurado. Kung busy ka, wag ka na munang pumunta.
Natatawa niyang sabi, "No, baka kasi ayaw mo na ako makita. Nakakasawa yata yung mukha ko, hindi mo lang masabi." Natatawang paliwanag naman ito. Bakit naman ako aayaw na nandito ka? Nalilibang nga si Manang. Magaan ang loob niya sa'yo kaya natutuwa ako." "Magaan din ba ang loob mo sa akin?" Tanong ni Hendrik. "Bakit? May dahilan ba para hindi?" Tanong rin niya rito. "Wala naman. Masaya ako na yan ang tingin mo sa akin." Hinatid niya si Hendrik sa labas. "Ingat sa biyahe. Bukas, ipapaluto ko kay Manang ang paborito mong ulam para sa dinner natin." "Gusto ko yun. Pahinga ka na, maaga ka pa yata bukas. Kapag may problema o may kailangan kayo, can call me. May number naman ako sa'yo." Tumango siya bago kumaway hanggang sa mawala na ang kotse nito sa paningin niya. Pumasok na siya sa loob na may ngiti. Hindi lang niya maiwasan na mapangiti dahil sobrang gaan ng loob niya. Samantala si Calvin nakamasid sa kanila ni Hendrik. Wala siyang alam na kanina pa ito nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nakakuyom ang kamao ni Calvin at hindi maiwasang magselos. Ewan niya pero bigla na lamang siyang nakaramdam ng selos ngayong nakita niya kung gaano kalawak ang ngiti ni Lara dahil sa kapatid niya. Ibig bang sabihin nito mahal na pala niya si Lara? Ngayon niya lang nalaman? "Good morning, ma'am." "Morning." Balik na bati ni Lara sa kanyang sekretarya. Blooming si Lara at palaging maganda ang umaga niya. Simula nang magdesisyon siyang umalis sa buhay ni Calvin. Sa ngayon, tuloy pa rin ang plano niya lalo't nakikita niyang apektado talaga ito sa relasyon na ipinakilala nila ng kapatid nitong si Hendrik. Naisip nga niya na sana ay makasama niya ito sa dinner habang ipinapakita niya kung paano niya landiin ang kapatid nito. Gusto niyang ipamukha kay Calvin na kung kaya nito ay mas kaya niya. Pinili lang talaga niyang manahimik, ngunit totoo palang masama pag nasasagad ang pasensya ng mabait. Dumiretso si Lara sa office niya at agad na naupo. Hindi pa man din siya nakakapagsimula ng araw niya upang magtrabaho ay isang phone call lang umabala sa kanya. Sinagot niya ito nang makitang si Hendrik ang tumatawag. Baka kasi mahalaga ito. "Yes?" Bungad na tanong niya. "Mamaya sa bahay ng parents ko. Gusto nilang pumunta tayong dalawa para sa dinner. They want to talk to us for clarification daw. Pwede ako magdahilan kung..." "No, it's fine. Sa tingin ko dapat lang na pumunta tayo para hindi sila magtaka at upang hindi maghinala sila, Calvin. Sana nga pumunta yung kapatid mo para naman may thrill." Subukan kong sabihan siya. "Salamat, see you later." "Don't use your car. Sunduin kita mamaya para sabay na tayong pumunta, Lara." Sige." Binabana ni Hendrik ang tawag. Nakita niya ang sekretarya niyang tila ba kinikilig. "Bakit?" Takang tanong niya. Ma'am, may date ka po. Sunduin ka daw po eh. Sa tingin ko po, mas pogi siya sa ex-husband mo, ma'am." Mas pogi talaga si Hendrik compared to Calvin. Mas hot din siya. Sang-ayon naman niya. Bagay na bagay po pala kayong dalawa. Natawa na lamang siya dahil hindi naman alam ng sekretarya niya na hindi talaga sila magkasintahan ni Hendrik. Isang malaking palabas lang ang lahat para sa mga plano niyang pagpapahirap kay Calvin at Lucy. "Why are you here?" Ito ang bungad ni Calvin sa kanya nang pumasok siya sa kondo ni Calvin. Amoy alak pa nga ito at magulo ang loob. Para bang pinabayaan na talaga ni Calvin ang sarili. "Gusto mong sumama mag-dinner? She's coming too. Pwede kang pumunta. Wala naman na sa akin kung naging asawa ka niya. Inaayos naman ang divorce ninyo, so meaning, tapos na talaga ang lahat sa inyong dalawa. Nakausap ko na si Mom and Dad and pumayag naman sila." "Inaasar mo ba ako, Hendrik?" "Siguro, tuwang-tuwa ka no? Dati mo pa naman gusto si Lara. Pansin ko na yun sa mga tingin mo pa lang. Ngayong nasira kami tsaka ka naman sumasalakay para agawin siya. Bantay sa lakay ka sa mismong kadugo mo. Mahiya ka nga, Hendrik." "Bakit ako mahihiya? Kung ikaw itong sumira sa inyong dalawa." Nakakatawa ka, Calvin. Imbis na maging bitter ka dyan, bakit hindi ka na lang mag-enjoy na magiging malaya na kayo ni Lucy? Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat nga pala. Tinapik ni Hendrik ang balikat nito. Salamat kasi naging gago ka, kaya may chance pa akong makuha siya. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya nung iniwan ka niya. Please, leave her alone. Gusto kong ibalik yung dating kami. Gusto kong itama lahat at maging mabuting asawa sa kanya. Mahal ko si Lara.
Mahal ko pala siya, Hendrik. Pakiusap, huwag mo naman siyang agawin sa akin. Hayaan mo naman ako itama to. Help me, Hendrik. Nakikiusap si Calvin. Naikuyom ni Hendrik ang kamao niya. Hindi siya makakapayag na mawala ang chance niya kay Lara. Hindi niya bibitawan iyon. Si Lucy na ang pinili mo, kaya siya na lamang ang tupagin mo. Si Lara, she's mine now, Calvin. Huli na para sa pagbabago na sinasabi mo. Sa tingin mo tatanggapin ka pa niya? Hindi na mangyayari yun. Babawiin ko ang asawa ko. Hindi mo na siya asawa. Hindi na mangyayari ang sinasabi mo dahil nandito na ako. Matigas na paninindigan ni Hendrik bago lumabas sa kondo ni Calvin. Ngunit sa kabila ng pagiging matapang niya sa harap ni Calvin, nandoon ang kaba at takot niya na baka ito pa rin ang piliin ni Lara sa huli. Gayong nais na nito ang magbago. Umaasa siyang hindi. Umaasa siyang wala talagang nararamdaman si Lara para sa kapatid niya. Bandang 7:00 ay sinundo na niya si Lara. Mabilis lang naman ang biyahe at nakarating din agad sila. Nagulat lang siya nang pumunta nga si Calvin. Sa tingin niya, balak talaga nitong magmakaawa kay Lara upang balikan siya nito. Napako ang tingin ni Lara sa magulang ni Hendrik at Calvin. Nahihiya siya, ngunit kailangan niyang manindigan. Si Calvin ay nakatingin sa kanya at hindi niya akalain na talagang pupunta rin ito. Iha, tawag ng ina nila bago nakipagbeso sa kanya. Pasensya na, dinanas mo yung kalupitan sa piling ni Calvin. We're very sorry. Hindi po dapat kayo ang humihingi ng tawad kasi wala naman po kayong kasalanan. Sila lang naman po ang may atraso sa akin. Pero kayo, maayos naman po yung trato nyo sa akin. Mas maayos pa sa trato nila, Dad. Kahit pa, humihingi pa rin kami ng patawad. Ama naman ng mga ito ang nagsalita. Maupo ka na upang makakain na. Naupo siya sa tabi ni Hendrik. Hinawakan niya ang kamay nito kahit pa makita ito ni Calvin. Alam kong awkward po itong sasabihin ko, pero aware naman na po siguro ang lahat na si Hendrik at ako ay dating na po. Alam ko inaayos pa lang po yung divorce pero wala na po kami ni Calvin. Hindi rin naman po naging maayos ang paghihiwalay namin at sa laki ng kasalanan nila ng kapatid ko, wala akong dapat na ipaliwanag sa kanila. Sa inyo po ako dapat magpaliwanag bilang respeto. Paliwanag niya. Sa amin walang problema. Basta ba iyan ang totoong nararamdaman ninyo? Ina ng mga ito ang sumagot. Bakit imbis na payuhan niyo siyang makipag-ayos o sabihin sa kanya na kahihiyan ang ginagawa niya, suportado niyo pa sila? I'm still her husband. Legal na kasal kami kaya hindi pwede na makipag-date na lang siya basta. At sa kapatid ko pa talaga? Sumabat si Calvin. Gusto kong maayos tayo kaya bumalik ka na sa bahay. Itigil mo na to. Magiging matino na ako. Si Lucy, kakausapin ko siya na tigilan na namin ang panluloko namin sa'yo. Lara, magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang lahat? Matapos sa mga ginawa ninyo? Calvin, tama na. Don't ruin the dinner. Saway ng ama nila. Gusto ko lang naman, Daddy, na ayusin ang relasyon namin. Mahal ko pala si Lara. Mahal na mahal ko siya. Nagulat si Lara sa inamin ni Calvin habang si Hendrik sa kanya nakatingin. We're done here. Let's go, Lara. Aya ni Hendrik sa kanya. No, we're not done eating. Sayang naman ang niluto ng parents mo for us. Calvin, sa tingin ko dapat iset aside natin ang usapan na yan para naman hindi apektado ang dinner. Ikaw ang masusunod. Maamon itong sagot. Ramdam ni Lara ang tensyon. Ngunit iwinaksi niya ito at nagpatuloy sa pagkain. Iniba rin niya ang topic upang may pag-usapan naman at hindi tahimik lang na para silang mga pipi. Matapos ang dinner, tsaka sila nag-usap ni Calvin. Inaya siya nito sa labas upang makapagsarili ng pag-uusap. Alam naman ni Hendrik kaya't hindi ito nagpilit na siya ay samahin. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siya na ang unang nagtanong. Oo, totoo lahat, Lara, mahal kita. Niyakap siya ni Calvin. Pakiusap, ayusin natin to. Bumalik ka na sa akin. Tatanggapin kita kahit ano pang relasyon mo sa kapatid ko. Wala akong pakailam. Basta ang mahalaga bumalik ka. Ayusin natin ang pagsasama natin at maging masaya, Lara. Kalimutan na natin ang lahat at magsimulang muli ng masayang memories. Kinukumbinsi siya ni Calvin. So ako talaga ang pinipili mo at hindi si Lucy? Kaya mo ba talaga siyang hiwalayan? Oo naman, para sa'yo lahat gagawin ko.
Bukas na bukas hihiwalayan ko siya. Bumalik ka kapag nagawa mo na yun. Tsaka natin pag-usapan ulit ang relasyon na gusto mong ayusin. Make me proud, Calvin. Lumawak ang ngiti nito at muli siyang niyakap. Salamat, oo Lara. Bukas na bukas lang sasabihin kong ikaw ang mahal ko. Napasulyap si Lara kay Hendrik na nakamasid lang pala sa kanila at nakikinig. Napaawang ang labi niya nang tumalikod ito at pumasok na muli sa loob. Gusto niyang sundan sana agad ito, ngunit hindi muna siya pinaalis ni Calvin dahil nais pa raw siya nitong makausap. Bandang 10:00, nagpaalam na sila ni Hendrik. Si Calvin ay malawak ang ngiti habang kinakawayan siya. Napasulyap siya kay Hendrik na wala man lang emosyon kanina pa. Galit ba ito? Gusto sana niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Buong biyahe tuloy, tahimik lang silang dalawa. Sa tingin mo ba gagawin talaga niya? Once a cheater, always a cheater. Ayoko lang na... Pinutol na ni Lara ang sinasabi ni Hendrik. Hindi pa nga siya nakakapasok sa loob ng bahay. Ito na agad ang nais nilang pag-usapan ni Hendrik. Alam ko naman ang ginagawa ko. At alam mo rin ang gusto ko, Hendrik. Itutuloy ko to hanggat maramdaman nila ang sakit na ipinaramdam nila sa akin. Lalo na si Lucy. Sila ang main goal ko sa revenge ko na to. Salamat sa tulong mo ha. Mas napapabilis kasi nandyan ka. Maaari ka nang tumigil kung nagdadalawang isip ka na. Wala akong sinabi, Lara. Ayoko lang na ikulong mo ang sarili mo sa revenge. Imbis na nag-e-enjoy ka na sa buhay mo. Good night, Hendrik. Hating gabi na, magpahinga ka na. Ngumiti siya bago tumalikod. Napabuntong hininga siya nang muli itong magsalita. Alam mong nag-aalala ako sa'yo. Ayoko masaktan ka na naman. Sana lang hindi ka na ulit magpadala pa sa kapatid kong si Calvin dahil tuso siya sa babae. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Lara. Ngunit tinatagan niya ang kanyang sarili at pinanindigan ang pagtutuloy sa kanyang mga plano. If you need me, I'm always by your side, Lara. Isang beses mo lang akong tawagin, darating ako. Bilin pa nito bago pumasok na sa kotse. Narinig pa ni Lara ang pagsarado ng pinto ni Hendrik. Lumingon siya nang nakaalis na ito. Napailing na lamang siya bago pumasok na sa bahay. Dinatnan niya si Manang Gloria na nakatanaw pala sa kanila. Seryoso yata ang usapan ninyo. Wala lang yun, Manang Gloria. Bakit parang hindi ka masaya kung wala lang iyon? May naging problema ba, Iha? Alam mong maaari kang magsabi sa akin. Ina mo na ako, Lara. Ramdam ko kapag hindi maayos ang pakiramdam mo. Manang Gloria, sinabi ni Calvin na mahal niya na ako. Na ayaw niya ako mawala. Pero wala ko naramdaman ni katiting na awa sa kanya. Hindi rin ako apektado sa pinagtapat niya sa akin. Talaga ba? Natawa pa si Manang Gloria. Siguro nga'y dumating na ang karma ni Calvin. Paniguradong uusok sa galit ang ilong ni Lucy. Manang, si Hendrik nga po yung iniisip ko. Siya ang sumagi sa isipan ko kanina habang kausap ko si Calvin. Siya agad ang inisip ko kung sakaling babalik ako kay Calvin. Inisip kong baka ma-disappoint ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos bumigat ang pakiramdam ko kasi sobrang tahimik niya sa biyahe. Nagdadalawang isip na rin siya, Manang, na mas nakakapagpahirap ng sitwasyon kasi nadadala ko sa kanya. Gusto niyang tumigil na ako Ngunit hindi ba malinaw naman umpisa pa lang na revenge ang gusto ko? Alam ni Hendrik na yun lang ang gusto ko. Iha, si Hendrik ibang-iba siya sa kapatid niya. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo, Lara. Etong si Hendrik matagal ka ng lihim na minamahal. Laking tutol niya nung i-anunsyo na ikakasal ka sa kapatid niya. Siya kasi ang naunang magmahal sa'yo. Binabala ka na rin niyang ligawan pero naunahan siya ng magulang nila. Dahil malaki ang tiwala at respeto niya sa kanyang mga magulang, pikit mata niyang tinanggap ang desisyon ng mga ito. Ngunit lingid sa kaalaman mo na palagi kanyang pinababantayan hindi lang sa akin kundi sa kanyang mga tauhan. Sinaway ko lang siya na wag makialam sa buhay mo hanggat hindi ka nagdedesisyon. Nakapasok lang naman siya sa buhay mo nang iwan mo na si Calvin. Yun lang ang hudyat na hinihintay niya. Kaya't pasensyahan mo na si Hendrik kung minsan para siyang naghihigpit o nagdadalawang isip. Sana rin wag mong banggitin na nasabi ko na sa iyo to. Pakiusap ni Manang Gloria matapos magkwento sa kanya. Hindi siya makapaniwala, ngunit nagawa niyang tumango.
Iha, kung may pag-asa si Hendrik sa'yo, baka maaari mo siyang hayaang patunayan ng sarili niya. Iba siya sa kapatid niya, maniwala ka. Inalalakad ba nito si Hendrik sa kanya? Gustong matawa ni Lara, ngunit iwinaksi niya na lamang. Sa ngayon wala pa po akong balak. Si Lucy at Calvin po yung focus ko. Bukas paniguradong susugod ang gagang si Lucy. Natitiyak niya sa matanda. Umaga pa lang, nakailang tawag na ang ama ni Lara. Masaya siyang nagkakape dahil ninanamnam niya ang saya ng balitang nakarating sa kanya. Talagang ang hiniwalayan na ni Calvin si Lucy. Hindi mo ba balak sagutin ng ama mo? Tanong ni Manang bilang pagputol sa muni-muni niya. Sige na nga, loudspeak ko para marinig mo, Manang. Wika pa niya bago sinagot ang tawag. Bakit mo naman ginanon ang kapatid mo? Halos masiraan siya ng bait dahil sa mga sinabi ni Calvin. Sabi ni Lucy kasalanan mo daw kung bakit galit sa kanya si Calvin. Hindi ba tiyo naman ang tama para sa taong kasal na sa iba? Hindi pa ba sapat, Lara? Tama na ang pakikipaglaro. Ayusin mo na to upang mawala na ang alitan sa pagitan namin ng magulang nila Calvin. Hindi ko hinangad na magalit sila sa amin ng stepmom mo. Pakiusap, paliwanagan mo sila. Hindi mo talaga kayang maging patas sa mga anak mo, no? Palagi na lang ako yung sinisisi mo. Si mami lang naman ang may favorite sa akin. Ikaw at ang stepmom namin walang amor sa akin. Yan ang dahilan kung bakit lumayo na ako, Dad. Sana lang maging masaya ang buhay mo kasama ang babaeng pinalit mo sa amin ni Mami. Si Lucy, bagay kayong mag-ama dahil parehas na bulok ang mindset ninyo. Wala akong pakialam kahit mabaliw pa si Lucy. Maaari akong tumulong sa gamutan niya kapag nangyari yun. Natatawang sabi pa niya bago ibinaba ang tawag. Hindi pa man din umiinit ang pangupo niya. May biglang nag-doorbell. Si Calvin ang bisita at may dala itong bulaklak. Balak yata siyang suyuin. Lara, nagawa ko na. Nakangiti ito ng malawak. Very good pala. Sige na, makakaalis ka na. Tapos na ang pinagagawa ko. Lara, magiging maayos na ba tayo? Sabik na sabik si Calvin. Ngumiti siya bago sumagot. Nais kong tawagan mo si Lucy at sabihin mong kasama mo ko ngayon. Utos niya sa lalaki. Nais kasi niya itong sumugod. Parehas niyang ipapahiya ang dalawa. Bakit naman, Iha, gusto mo pang papuntahin dito ang kapatid mo? Gulo lamang ang kalalabasan nito. Hindi pa ba sapat na naghahabol na si Calvin sa'yo? Paniguradong parehas na silang nagdurusa sa sarili nilang kagagawan. Manang Gloria, magtiwala lang po kayo. After nito, tapos na po ang lahat. Sa kasiyahan na po ako magpo-focus. Tulad ng sinabi ni Hendrik. Pinag-iisipan ko na rin po yung sinabi mo sa akin kagabi. Dahil nais ko siyang bigyan ng pagkakataon na patunayan ng sarili niya sa akin. Natuwa ang matanda. Naniniwala ako sa iyo. Masayang sagot nito bago siya iniwan. Nasa sala si Calvin habang siya naman ay nasa silid dahil nga sa nag-usap sila ni Manang. Lumabas siya nang may marinig siyang malakas na sigaw. Sa boses pa lang, kilala niya nang si Lucy ang nagwawala sa kanyang bakuran. Natawa siya habang palabas. Si Calvin ay nasa labas na pala at pinipigilan si Lucy na mag-iskandalo. Lucy, pinapunta kita dito para sabihin na si Lara talaga ang mahal ko. Siya ang nais kong makasama at hindi na ako makikipaghiwalay sa kanya. She's my wife. Mapanindigang sabi ni Calvin. Isang kamalian ang patulan ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko doon. Gusto kong itama ang lahat. Sana tumigil ka na, Lucy. Pakiusap pa nito. No, inagaw ka lang ni Lara eh. Masaya naman na tayo, di ba? Bumalik ka na, Calvin. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko kasi mahal na mahal kita. Hinayaan mo ko mahulog ng ganito tapos ano? Iiwan mo lang din ako gaya ng ginawa mo sa kanya kasi nagsawa ka na. Lecheng puso mo naman yan, Calvin, napakagulo. Malakas ang loob ni Lucy na tawagin siyang mga agaw kahit alam naman ng lahat kung sino ang ahas sa kanilang dalawa. Lucy, masaya ba sa pakiramdam? Masarap ba na nararamdaman mo at naranasan mo yung betrayal na ipinaranas ninyo sa akin? Hindi naman, di ba? Ganyan ang nararamdaman ko nung ginagago ninyo akong dalawa. And now, it's my turn. Pasensya na, Calvin, ha? Pero there's no turning back. Hindi na ako babalik sa'yo. Gusto ko lang talagang gawin to sa inyo at ang makita kayong parang tanga. Pagak siyang tumawa.
I'm not dating your brother, that's the truth. Gusto ko lang talagang paasahin ka. But I'm willing to give her a chance na patunayan ang sarili niya sa akin. And then sa pamamagitan nun, magiging officially dating na kami. Sabi nga pala ni attorney, ilang papers na lang ang need niyang ipa-approve para mapawalang bisa na ang kasal na pinangahawakan mo. Makakaalis na kayong dalawa. Utos pa niya bago tinalikuran ng mga ito. No, sabi mo bibigyan mo ko ng chance. Sabi mo bibigyan mo ng chance ang relasyon natin. Sige na, pakiusap, gawin mo naman ang sinabi mo. Nagsusumamo ko sa'yo na patawarin mo na ako, Lara. Mamahalin kita ng buong puso't hindi na ako titingin pa sa ibang babae. Nandidiri kasi akong pinatulan ko ang kapatid mo. Patawarin mo na ako. Calvin, ano ba? Sigaw ni Lucy. Hindi siya nararapat para sa'yo. Buwisit at salot ang babaeng yan kaya pabayaan mo na sila ni Hendrik. Pareha silang may tama sa utak. Itinulak ni Calvin si Lucy. Shut up! Dahil to lahat sa kalandian mo kaya ayaw na sa akin ng asawa ko. Ikaw ang malas at salot sa buhay namin. Ahas kang babae ka. Dinuro-duro pa ni Calvin si Lucy. Si Lucy ay lumuluha lamang habang nakatingin kay Calvin. Sawa na siya sa drama. Gusto na lang niyang umalis sa mga ito sa kanyang bakuran. Wala na siyang awang nararamdaman dahil dapat lang naman iyon sa mga ginawa niya. Niyakap siya ni Calvin. Please, umuwi ka na. Let's go home, Lara. Mahal na mahal kita. Calvin, tama na. Tapos na ang lahat. No, it's fine. Gumanti ka lang at tatanggapin ko. Basta sa huli sa akin pa rin ang uwi mo kapag satisfied ka na sa revenge na gusto mo. Calvin, ayoko na, tama na. Sapat na sa akin to. Gusto ko nang mag-focus sa sarili ko at sa kasiyahan ko. Hinarap siya ni Calvin. Tama na. Umuwi ka na at ayusin ang sarili mo. Kasi hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na ito humibo. Si Lucy naman ang matalimang titig sa kanya at tila ba nais siyang gilitan sa leeg sa sobrang galit nito sa kanya. Marami pa sana siyang plano sa kapatid niya at sa kanyang asawa. Ngunit naaagaw na ang desisyon niya dahil pumasok na si Hendrik sa kanyang buhay. Para bang gusto na lang niyang maging masaya. Gusto na lang niyang pagbigyan ng taong tunay siyang minamahal upang sa ganun maranasan niyang mahalin dahil sa tingin niya karapatan niyang may magmahal at may mag-alaga naman sa kanya. Napasulyap siya kay Hendrik na kadarating lamang. Napangiti siya bago ito nilapitan. Tapos na, bulong niya habang nakatingin sa dalawa. There's no turning back, Hendrik. Sana lang tama ang desisyon kong tapusin na ang revenge na gusto ko kahit hindi pa ako satisfied. Hinawakan nito ang kamay niya. Salamat, Lara. Sambit nito bago tinitigan si Calvin. Muwi ka na at ayusin ang sarili mo. Hindi mo na makukuha ang babaeng ito dahil sa akin na siya, Calvin. Sinayang mo ang chance mo kaya wala nang chance para sa'yo. Oras na guluhin ulit ninyo si Lara, ako na ang kikilos. At kilala mo ko, Calvin. Hindi ako sumisino. So kahit kapatid kita, ililibing kita ng buhay kung kinakailangan. Hindi na kumibo si Calvin. Lumabas na ito habang si Lucy naman ay sumunod na rin. Habang sila ni Hendrik, masayang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Si Manang naman, kilig na kilig nang makita silang hawak ang kamay ng isa't isa. Gusto sana niyang bitiwan, ngunit ayaw naman ni Hendrik. Napayuko na lang tuloy siya. Patutunayan ko ang sarili ko sa iyo, Lara. Walang masasayang sa binigay mong chance sa akin. Hindi ako kagaya ni Calvin. Hindi siya nakasagot dahil naglo-loading pa rin ang utak niya dahil sa kilig na nararamdaman niya. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya. Natutuon na sila ni Hendrik sa isa't isa. Inamin nila ni Hendrik sa mga magulang nito ang totoong nangyari. Ngunit kahit pinayuhan at pinagalitan sila, suportado pa rin sila ng ama at ina nito. Bagay na hindi magagawa ng kanyang ama at ang kapatid na si Lucy dahil ito pa nga ang unang tumakwil sa kanya. Nalaso na ng tuluyan ang isip ng kanyang ama. Tanggap naman ni Lara na wala na talagang pag-asa na kampihan siya ng kanyang ama kaya't inihiwalay na niya ang sarili sa mga ito lalo na at sa kanyang madrasta. So, dating na pala kayo? My gosh, hindi ko inaasahan na kapatid ni Calvin ang magiging forever mo. Natawa si Lara sa sinabi ng kaibigan. Nasa isang restaurant sila ngayon. Inilibre niya si Mika dahil kakauwi lang nito from Korea. Ngayon na lang ulit sila nagkita at ngayon na lang niya naikwento dito ang mga ganap sa kanyang buhay.
Ngunit ang tungkol kay Calvin ay alam naman itong inilihim lang niya ang kay Hendrik. Yeah, we're dating officially. Hindi ko rin naisip na may chance palang maging kami. Sa ngayon nasa getting to know each other pa kami kasi ayoko naman na sunggab na lang ng sunggab, diba? Hindi na ako gaya ng dati na sunod na lang ng sunod at hindi na iniisip kung tama ba yung gagawin ko o kung gusto ko ba yun. I'm so proud of you at kinaya mo. Alam mo, gigil na gigil ako sa kapatid mo si Lucy. Pasensyahan kami kapag nakita ko siyang inaaway ka. Uubusin ko talaga yung buhok niya sa katawan. Gigil na banta ni Mika. Hindi man ako satisfied sa revenge na gusto ko. Nahanap ko naman yung taong mahal na mahal ako. Sa tingin ko, panalo pa rin ako. Ngayon ko lang naramdaman to, Mika. Hindi ko na to sasayangin. Nasan pala siya? May work ba? Sana sinama mo para naman, diba? Para makausap ko rin. Yes, nasa work siya. Ayokong istorbohin siya kapag may trabaho kasi ganun din siya sa akin. Mamaya may dinner kami with his parents. So samahan mo ko mamili ng gift para sa mom niya. Aya niya sa kaibigan. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Let's go. Mabilis lang ang oras. Ayokong mahuli mamaya. Napailing na lamang ang kanyang kaibigan. Samantala si Hendrik nakangiti habang kausap si Lara sa text. Sinabi nito na kasama nito ang kaibigan at namimili ng regalo para sa kanyang mami. Bagay na hindi naman na sana kailangan pero mapilit ito. Hindi rin naman kasi yun ang unang beses na makasama nitong kumain ng kanyang magulang. Ngunit iba na raw kasi ngayon. Ngayon daw kasi officially dating na sila at bilang pasalamat na rin daw na walang galit ang mga ito sa kanya kahit magulo o naging magulo ang sitwasyon. Bandang 7:00, dinaanan na ni Hendrik si Lara sa mall na pinaghintayan nito. Wala kasi itong dalang car dahil sinabi niyang wag nang magdala. Si Mika na kaibigan naman ito inauna na daw kaya siya na lamang mag-isa. Sa bahay na ng parents niya ang kanilang diretsyo. How's your day? Tanong ni Lara nang makasakay ito. Maganda and peaceful because of you. Bulero ka na ngayon. Mine was great. Nakasama ko ulit yung BFF ko. Madami kaming pinuntahan, makahanap lang ng gift. Sa tingin mo, ayos lang ang regalo kong bracelet? Nahihiya ako. You don't have to do that, Lara. Pero gusto ko. Hinayaan na lang niya ito at ngumiti na lamang. Nakarating sila sa bahay. Sinalubong sila ng ina niyang tuwang-tuwa nang makita silang magkasama. Niyakap at nakipagbeso ito sa kanila bago sila inanyahang kumain. Para po sa inyo, abot ni Lara sa regalo. Alam ni Hendrik na pinili talaga ni Lara ang pinakamagandang bracelet na mismong company niya ang nag-lunch. OMG! Ito ba ang bago mong... Hindi na natuloy ang kanyang ina. Yes po, bagong lunch po namin. Hala iha, you don't need to give me this kind of bracelet. Pero regalo ko po yan sa inyo. Nakangiti nitong sagot na ayaw talagang patalo. After natin mag-dinner, inom tayo iha ha? Bulong pa ng kanyang ina. Ayaw sana niya ngunit pumayag si Lara dahilan para hayaan niya na lang din. Nasa tabi naman siya nito just in case na malasing ito ngayong gabi. Hinayaan na muna ni Hendrik ang mga ito matapos ang dinner. May sariling mundo na kasi ang dalawa habang sila ng ama niya. Umiinom din ng beer sa labas upang magpahangin. Mahal na mahal mo nga talaga siya. Naiiling pa ang kanyang ama. Dati pa daddy. Pinakiusapan lang ninyo kung hayaan ko na siya kay Calvin. Pero nung nalaman kong ginagago lang siya at sinasaktan ni Calvin, pinangako ko sa sarili ko na kukuhanin ko siya. Nalulungkot ako para sa kapatid mo. Pero iyon kasi ang pinili niya. Sana lang ayusin niya na ang buhay niya, Dad. Matapos ang isang boteng iniinom nila, nagtungo na muna siya sa silid upang ayusin. Panigurado kasi na hindi na nila magagawang umuwi dahil gabing-gabi na at lasing na rin siguro si Lara. Isang oras pa bago siya bumaba upang tignan ng dalawa. Nakita niya na namumula na si Lara dahil sa kalasingan. Tinabihan niya ito upang alalayan dahil habang lumilikot ito mas lalo itong malalasing. Sabihin mo lang kapag hindi mo na kaya, ipapasok na kita sa kwarto. Bulong niya rito. Humarap ito sa kanya at ngumiti. Buti na lang nasa tabi kita. Sumandal sa kanya ito at yumakap. Alam niyang lasing na ito kaya sumenyas na siya sa ama niya na ipasok na rin ang kanyang ina. Take me home. Bulong pa ni Lara. Ready na akong ibigay ang lahat sa iyo, Hendrik. Alam kong hindi mo ko sasaktan. Bulong pa sa kanya ni Lara.
Kinaragan niya na ito at nagtungo na sa silid. Madahan niyang inihiga si Lara sa kama. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin at hagkan. Lumalim ang halik. Bago niya ituloy ay ilang beses muna siyang nag-isip at sa huli, inangkin na rin niya si Lara. Kinabukasan ay masakit ang maselang parte ni Lara. Alam niyang isinuko niya na ang sarili niya kay Hendrik kagabi. Malakas ang loob niya dahil sa epekto ng alak. Ngunit buo na talaga ang desisyon niyang ito nung nakaraan pa kung sakaling hanapin na ito ng katawan niya. Bilang babae rin naman siya, may nararamdaman din siyang pagnanasa. Hindi siya impokrita para magsinungaling at panindigan na hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Wala naman siyang pinagsisisihan. Sadyang nahihiya lang siya na dito pa sa bahay ng magulang ni Hendrik niya naisipan na isuko ang kanyang sarili. "Good morning, gising ka na pala." Tanong ni Hendrik na bigla na lang pumasok. Nakabalot ang katawan niya sa kumot. Nakita rin niya ang bahid ng dugo niya na mas nakapagdala ng hiya sa kanya. "Dapat nga ay ako ang mahiya. Hindi mo sinabing ako pala ang una mo. Bakit ako? Bakit hindi si Calvin, Lara?" Naguguluhan itong tanong. "I mean, kasal na kayo, ilang buwan na rin yun. Bakit hindi mo naisuko ang sarili mo sa kanya?" "Dahil ayoko sa taong baboy at laruan lang ang tingin sa mga babae. Hindi ako kuweba na maaari na lang niyang pasukan kapag nais niya. May dignidad ako, Hendrik. May paninindigan ako sa sarili ko dahil maayos ako napalaki ng ina ko. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo. Mahal kita kaya sa'yo ko ibinigay. No need to explain that." Paliwanag niya na ikinatango nito. Nagulat lang ako pero walang ibig sabihin ng mga sinabi ko. Hindi naman kasi mahalaga sa akin kung sino ba ang nauna sa'yo o kung ako ba ang una mo. Wala sa isip ko yun. That's why nagulat ako na all those time wala palang nangyari sa inyo ni Calvin. Kasi sa totoo lang, Lara, halos mawala ako sa sarili ko nang malaman kong kasal na kayo. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Dala ang takot na baka mahulog ka na rin sa kanya ng tuluyan at mawalan na ako ng pag-asa. Malumbay ang mata ni Hendrik. Habang siya naman ay awang-awa dito. Hinaplos niya ang pisngi ni Hendrik. "Nandito na ako sa'yo. Sa'yo na ako, diba? Sayong-sayo na ako pati ang puso ko. Wala nang makakaagaw sa akin. Nakuha mo na ako. Nakuha mo na ang puso ko." Hinagkan siya ni Hendrik at bago pa mauwi na naman sa mainit na tagpo, inawat niya na ito upang tulungan siya nitong ligpitin ang may bahid na dugo na kobre kama. "Ipapautos ko na lang sa labandera." Wika pa nito, bagay na ayaw niyang mangyari. "Wala dapat makakita nito, nakakahiya. Nakakahiya sa magulang mo na dito pa talaga natin ginawa, Hendrik." "Hey, bakit ka mahihiya? Walang sino man ang maaaring mangmaliit sa'yo at kapag nakita nila iyan, malalaman nila na hindi kagaya ng ibang babae na basta nalang nakukuha." Ngunit hindi pa rin nais ni Lara na malaman ng mga ito. Hindi naman na nakipagtalo si Hendrik nang labahan na mismo niya ito. Napabuntong hininga na lamang ito at sinabing ihahain ang breakfast kaya dapat ay sumunod na siya. Samantalang si Hendrik naman, sinabi sa ina niya kung bakit hindi pa bumababa si Lara. Nilalabhan niya ang kobre kama na nabahida ng dugo. "Ako ang una niya, Mom." Proud na sabi niya sa ina. "Bakit naman siya pa ang naglaba? Sabihin mong hindi niya na kailangang mahiya. Nasa tamang edad na kayo at mas lalong hindi yun kinakahiya." "Sinabi ko na pero ayaw pa rin niya. Ibang klase talaga siya, Mami." Naiiling pa si Hendrik. Ilang minuto pa ay bumaba na si Lara. Pawis pa nga ang itsura nito kaya agad siyang kumuha ng bimpo na ipupuna sa nobya. Inalalayan niya itong umupo dahil alam niya na nagtitiis lang ito pero masakit talaga ang maselang parte. Matapos ang breakfast, nagpahinga lang muli sila bago bumiyahe pa uwi sa bahay ni Lara. Sa bahay nito ay muli niyang inutusan si Lara na magpahinga pa dahil sariwa pa ang sugat na nagawa niya. Masyado kasing malaki ang sandata niya kaya nabigla ang petsa nito. Sobrang guilty tuloy siya na hirap itong lumakad. Habang hinihintay si Lara na magising mula sa mahimbing nitong tulog, nag-ayos na siya para sa kanilang lunch. Ngunit habang naghahanda ng iluluto, tsaka naman may istorbo. Nilabas niya ang ama nitong nagdo-doorbell. Nagulat pa ito nang siya ang lumabas at agad na hinanap ang anak nito. Tulog si Lara. Masama ang pakiramdam niya. Wika niya upang hindi na ito magpilit. Gusto ko sana siyang makausap pero may sakit pala siya. Sa ibang araw na lang siguro.
Balak na sana nitong tumalikod nang magsalita siya. Kung wala namang magandang maririnig si Lara mula sa inyo, wag na lang siguro. Maayos na siya. Tanggap siya ng magulang ko at masaya na kami. Once na matapos na ang process ng divorce nila ni Calvin, magpapakasal na kami. Seryoso niyang paliwanag. Hendrik, baka nakakalimutan mong anak ko pa rin si Lara. Oo, may tampuhan kami. Hindi kami maayos na pagkakaintindihan pero anak ko siya. I cared about her. Si Lucy lang ang inaalala mo. Yun ang totoo. Hindi mo iniisip na nasasaktan din si Lara. Iba ang sinasabi mo sa pinapakita mo sa kanya. Kaya lumayo na ang loob niya sa'yo, sir. Kung hindi mo kayang mahalin at talagaan, ako na lang ang gagawa. Kaya pwede ba tigilan na ninyo si Lara? Masaya na kami. Si Lucy at ang asawa mong bago, sila na lang ang atupagin mo. Hindi ko sinasadyang iyon ang maramdaman niya. Akala ko naiintindihan niya ang kapatid niya. Mas kailangan nito ng atensyon kasi mahina pa ito kumpara sa kanya. Mahina? Sinong mahina, si Lucy? Palong-palo nga siyang agawin si Calvin, di ba, sir? May paggalang pa rin siya sa ama ni Lara. Nasasaktan din si Lara. Mas nasasaktan siya sa ginawa ni Lucy at sa pag-tolerate mo sa kapatid niya. Alagaan mo si Lara. Eto na lang ang sinabi nito bago umalis na. Tinanaw niya ito hanggang sa makaalis. Sa isip niya kahit hindi naman ito sabihin, talagang gagawin niya yun. Hindi niya kailangang utusan o pakiusapan. Approve na! Halos lumundag sa saya si Lara nang matanggap ang balita ng abogado niyang tapos na daw ang laban. Malaya na siyang maikasal muli at makipagrelasyon nang hindi kailangang mahiya dahil ngayon single na siya. Maraming salamat, attorney. Nakipagkita talaga siya upang formal na magpasalamat sa kanyang attorney. Ngayon naman ay balak niyang dumiretso sa office ni Hendrik upang ipaalam ang magandang balita na tanggap niya. Sakto, ito ang unang anibersaryo nilang magkasintahan. 1 taon din ang tinagal ng laban bago siya manalo. 1 taon din sila ni Hendrik at until now, masaya pa rin sila. Wala na siyang balita sa ama't kapatid niya. Ngunit ang huling rinig niya, nasa Canada na daw ang ama niya at isingle na ulit ito. Habang si Lucy, hindi na nito kasama, bagay na ipinagtaka talaga niya. Wala na kasi siya totally balita sa dalawang bruha. Ama lang niya ang tangi niyang nakuhanan ng impormasyon. But that was a long time ago. Masaya na siya na hindi niya na nababalitaan ang mga ito. Si Calvin naman, last month lang nakita niya ito. Maayos naman itong makitungo. Hindi gaya noon na kada makikita siya, lumuluhod ito habang umiiyak. Paulit-ulit itong nagmamakaawa na bumalik na siya rito. Ngayon, maayos na si Calvin. Nakipag-ugnayan pa nga ito sa abogado niya upang mapabilis ang kanilang divorce. Sinabi rin ito na may negosyo ito na pinagkakabalahan at single pa rin ito dahil dating to marry na ang mindset nito. Wala din daw itong balita kay Lucy. Napabuntong hininga si Lara bago bumalik sa realidad ang isipan. Sa ngayon, masaya na sila sa kanya-kanya nilang buhay. Malaking pasalamat niya sa partner niya ngayon, lalo na sa magulang nito na umalalay sa kanila. Ma'am, magandang araw po. Bati ng guard na nasa front ng building. Palagi naman itong nasa entrance kaya kilala na siya nito. Kilala naman na siyang nobya ni Hendrik, kaya't kada punta niya nakabati agad ang mga ito. Napangiti siya bago dumiretso na sa elevator patungo sa floor ng office ni Hendrik. May nakasabay siyang mapustura na babae. Napatingin pa nga ito sa kanya at siya'y tinitigan. Sinubukan niyang umiti ngunit irap lang ang iginawad nito sa kanya. Pinalampas na niya dahil baka wala sa mood. Lumabas na siya nang narating ang floor na patungo sa office ni Hendrik. Parehas pala sila ng babae. Napakunot ang noo niya ngunit iwinaksi na ulit ang tingin dito. Sa harapan ng office siya agad ang binati ng sekretarya. Ma'am, nasa loob po si sir. Papasok na sana siya nang magsalita ang babaeng nasa likod pala niya. Excuse me, what about me? I'm here because of him. Etong babae ba na to may appointment? Kasi ako meron ako. Pakiayos nga ang trabaho mo. Tumaas ang kilay ni Lara. Maayos ang trabaho niya. Ikaw ang may problema dito. Nailabas na ni Lara ang pagiging mataray. Sino ka ba? Hindi ko kailangan ng appointment kasi nobya ako nang hinahanap mo. Ikaw ba? Sino ka ulit? Tanong niya bago hinagod ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Nobya? Really? Ilusyonada ka pala eh. Dad ko ay businessman at magiging partner ito ni Hendrik.
I'm here kasi gusto ko siyang ayaing lumabas. Tabi nga. Binangga pa siya nito. Itinulak niya ang babae at malakas na sinigawan. Buwisit ka ah. Bigla namang lumabas si Hendrik. Malamang narinig sila nitong nag-aaway. Inawat agad siya. Balak pa nga siyang saktan ng babae. Sinalag lang ito ni Hendrik. Enough. Anong ginagawa mo dito at bakit mo sinasaktan ng nobya ko? Napaawang ang labi ng babae. Ha? Nobya mo? I thought single ka. Nandito ko kasi. Umalis ka na. Bago pa ako magdesisyon bagay na hindi magugustuhan ng ama mo. Alis na. Bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Galit na umalis ang babae. Sinuri naman siya ni Hendrik kung ayos lang siya. Niyakap rin siya nito bago bumulong. Happy first anniversary mahal ko. Sorry sa nangyari. Ayos lang mahal. Sorry din at overact yata ako. Nga pala nandito ko para sa magandang balita. Ayos na, pwede na tayong magpakasal. Nagulat ito at agad siyang binuhat dahil sa sobrang tuwa. Maaari na tayong ikasal? Tumango siya habang tumatawa. Ipinaalam din nila ito sa magulang ni Hendrik at masayang masaya sila. Inalok nga agad nila na sila ang bahala sa lahat. Simpleng kasal lang ang nais nila ni Hendrik. Bagay na pinayagan naman ng magulang nito dahil sila naman dapat ang talagang mag-decide. Kinasal sila ni Hendrik, 1 buwan lang ang paghahanda. Sa Boracay naman sila nag-honeymoon, ngunit bumalik din agad dahil may naiwan pa silang trabaho. Hindi kasi maaaring magtagal, ilang araw lang talaga. Sa bagong patayo nilang bahay sila nagsama. Masaya sila, masayang masaya. Lalo na ngayon na legal at dala na niya ang apelyido ni Hendrik na minsan na rin niyang dinala sa pangalan naman ni Calvin. 1 buwan pa at nabuntis na nga siya. Dagdag na naman ito sa kasiyahan at excitement nila ng pamilya ni Hendrik. Sunod-sunod kasi ang blessing sa kanilang mag-asawa. Sa ngayon, tumigil na siya sa work. Sa bahay na lang niya namumonitor ang trabaho at sa tulong na rin ng kanyang asawa. 2 buwan na kasi siyang buntis. Matindi siyang maglihi. Palagi pa nga niyang inaaway si Hendrik at kapag lumipas na ang galit niya, hahanap-hanapin naman niya ito. Naiintindihan siya nito dahil buntis nga siya. Pero hindi niya maiwasang malungkot kapag nakikita niya itong nahihirapan. Sa ngayon, palagi na ring nasa bahay si Hendrik dahil nais siya nitong bantayan. Ang ama't ina nito ay nakadalaw na din sa kanya araw-araw, lalo na kapag wala siyang kasama dahil may mga meeting si Hendrik. Masasabi ni Lara na ito na ang buhay na kanyang pinapangarap. Akala niya si Calvin ang makakapagbigay nito, ngunit hindi pala. Malaki ang pasalamat niya na pumasok sa buhay niya si Hendrik na ngayon ay asawa na niya at ama ng magiging anak niya.